mga nakikita nyo nga sa paligid is yan yung resulta ng maghapon na pagbuhos ng snow dito sa amin sa Calgary, Alberta kahapon. Bali, Saturday pa lang ng madaling araw nung sumilip tayo sa bintana, nag-i-snow na. Akala ko saglit lang yon, pero nung paggising ko talaga nung tanghali na mga 10 o'clock na ng umaga siguro yon, nag-i-snow pa rin hanggang sa maghapon na. Alas 4 na yata huminto yung snow. Kaya ito, yan yung naging resulta. Medyo may kataasan. Ito nga, umiikot tayo dito sa loob ng ating townhomes. Sa townhouse na kung saan tayo nakabili ng property. Nakita ko nga medyo may kataasan. Yung mga naipon nilang snow. Ibig sabihin, pagka ganyang kataas, dami-daming snow yung ibinuhos. Siguro kahapon kasi sinukat ko yung kotse natin, nasa almost kalahati na ng gulong yung snow. Lalabas nga sana kami kahapon ni Mrs. kaya lang di na namin tinuloy kasi marami din ako nakikita sa feed, sa Facebook feed natin na mga nai-stranded. Hello mga ka-Jersey in Canada. So isang magandang umaga, tanghali, gabi, or kung nasan man kayong panig ng mundo ngayon, welcome to our channel. So bali Sunday na dito ng hapon sa amin sa Calgary, Alberta. Last day of the weekend na. Bukas may pasok ulit kami. Yun nga, kahapon din natin na-enjoy yung weekend natin, yung Saturday natin, kasi parang na-snowstorm kami dito sa Calgary. Maghapon nag-snow, kaya yung paligid namin, balot na balot ng snow. Gustuin ko man lumabas para imit sana yung kaibigan natin na auto technician, di ko nagawa. Bale yun, kanina, minute ko siya. Ngayon lang kasi siya nagkaroon ng oras para matingnan yung kotse natin kasi meron lang akong papasilip. Sobrang busy kasi ng tao na yun. Pagka weekdays kasi, meron siyang full-time job. Tapos, pagka Sabado-Linggo, niyo-utilize niya yun para sa kanyang mga part-time job. So, since nga na nabanggit ko sa inyo yung kaibigan ko na auto mechanic na may part-time job, tsaka may full-time job, naisip ko na yun na lang yung gawin kong content para sa vlog na to ngayon. Pero syempre disclaimer lang, wala akong intention na i-disrespect yung mga kabayan natin na merong dalawa o higit pang trabaho dito sa Canada o specifically dito sa Calgary. Kasi ako man, sa sarili ko, mataas yung respeto ko sa mga ganyan tao. Kasi syempre mga kaibigan natin dito, mga auto mechanic, mga nasa ibang industry, meron silang mga dalawa or tatlong job pa nga. Sobrang taas ng tingin ko sa kanila. At mataas yung respeto natin sa kanila kasi nga syempre sobrang sipag nila sa pagdating sa mga ganyang bagay. Tsaka wala tayo sa posisyon para i-judge natin kung bakit bakit nila ginagawa yon. Lahat tayo may mga kanya-kanyang dahilan kung bakit umaabot tayo sa ganung sitwasyon. Dito lang sa vlog na to gusto ko lang i-elaborate yung mga pros and cons ng pagkakaroon ng dalawa o higit pang trabaho. So sa usapang respeto nga, yung mga kababayan natin or kahit yung mga kaibigan ko na lang dito sa Calgary, dito sa Canada, sobrang taas nga yung respeto ko sa kanila dahil sa mga ginagawa nila na yan, pagdo-double job. Kasi may mga purpose sila sa buhay nila. Sa Middle East pa lang magkakasama kami. Nakita ko na talaga na sobrang sipag ng mga yon. Kaya hanggang dito dala-dala nila yan. Ganon din sa mga kababayan natin dito na may mga dalawa o higit pang trabaho. May mga purpose sila sa buhay. Kung ano man yon, syempre sa kanila na lang yon. Pero kagaya nga na sinasabi ko, wala tayo sa posisyon para i-judge kung ano man yung mga dahilan nila. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay pros and cons ng pagkakaroon ng dalawa or higit pa na trabaho dito sa Calgary. So, yun nga, unahin natin yung pros or yung benefits or advantage ng pagkakaroon ng isa o higit pa na trabaho dito sa Canada. Number one sa akin is yung mabilis kang makakaipon ng pera or magiging financially ready ka in the future. Bawa meron kang plano na bumili ng bahay in the future, syempre sa pagbili kasi ng bahay dito sa Canada, nangangailangan siya ng down payment. So sa'yo, kung meron kang dalawang trabaho higit pa, madali mo siyang mapupunan, madali kang makakapag-save. Unlike kung isa lang yung trabaho mo, doon lang dumidepende lahat ng gastusin mo. Medyo matatagalan at magiging mahirap sa iyo yun. Kasi nga syempre, may mga priorities ka rin. So pag
yun, may dalaw kang trabaho, higit pa. Yung priority mo na pagbili ng bahay dito is hindi na imposible. So number 2 na benefits or advantage ng pagkakaroon ng isa or higit pa na trabaho is yung mabibigyan mo ng reward yung sarili mo. Ibig sabihin ko dito is yung meron kang pangsustento sa sa mga luho. Ayokong gamitin yung term na luho, pero syempre yun yung parang pinakamalapit na salita para sa akin, na para sa mga gusto mo na lang para sa sarili mo. Syempre, kung isa nga lang yung trabaho mo, kagaya nga na sinabi ko kanina, may mga priorities ka na dapat unahin. Andyan yung family mo sa Pilipinas, andyan yung future plans mo dito sa Canada, na yun nga, bumili ka ng bahay. Ngayon, syempre, pagka may isa ka pang trabaho, pwede mo doon kunin yung, syempre, gusto mong bumili ng bag, gusto mong bumili ng sapatos, or gusto mong kahit paano i-upgrade yung gamit mong kotse. So, yun, may mga resources ka, may pagkukunan ka ng pangsuporta sa mga ganong gusto mo sa buhay. Yun yung ibig ko sabihin dun sa salitang luho. Number 3 is yung financial security. Dito, pagka meron kang isa or higit pa na trabaho dito sa Canada, hindi mo na problemahin yung pagbabayad ng bills mo. Mawalan ka man or ma-laid off ka man dun sa isang trabaho mo, alam mo sa sarili mo na kaya mong bayaran yung mga bills na meron ka, or yung mga responsibilidad na nakaatang sa'yo, mga family mo man yan sa Pilipinas or family mo man yan dito sa Canada. Alam mo sa sarili mo na kaya mong i-provide yung pangangailangan nila, kasi nga meron ka pang pangalawa or pangatlong trabaho. Kumbaga, yung financial hindi mo lang dinidepende dun sa isa mong trabaho or dun sa tinatawag mong full-time job. Meron ka pang mga side hustle, side job na pwede mong pagkunan ng pambayad o ng mga responsibilidad mo dito sa Canada. Yun nga lang, just make sure nga lang kapag hahanap ka ng pangalawa or pangatlong trabaho is yung magkaiba yung industry. Kasi dito sa Canada, may mga trabaho na seasonal job. So, pag sinabing aming seasonal job, yan yung mga company na may tendency magsara pansamantala or mag-laid off ng tao kapag mahina sila dun sa season na yon. So, kung at least kung magdalawa yung trabaho mo na magkaiba yung industry, secured ka pa din. Ibig sabihin, kikita ka pa rin kahit paano. Ma-laid off ka man pansamantala dun sa unang trabaho mo, meron ka pa rin na fallback. Dun nga yung sa part-time or yung side hustle job mo. Dito kasi sa Canada, alam niyo yun, mahirap mawalan ng trabaho. Ibig sabihin, bills kasi dito. Umiikot ang buhay namin sa pagbabayad lang ng bills. So, napaka-importante para sa amin ang trabaho. Kaya yun yung pwede kong i-advise siguro kapag gusto mo talaga maghanap ng part-time or side hustle job, magkaibang industry. Tapos siguro advantage din to para sa akin tong number 4 na to. Lalawak yung circle of friends mo dito sa Canada. Syempre, importante yan para sa amin dito, especially pag nagsisimula ka pa lang ng buhay mo dito. Kapag nakapako ka lang sa isang trabaho, handon lang yung network mo. Yun sila lang o sa inyo lang iikot yung mundo nyo pare-pareho. Pero kapag lumabas ka doon, ganap ka ng part-time, may mga sets of friends ka makikilala. Ganon din kapag pangatlong trabaho, ibang sets of friends din. Ibig sabihin, marami kang magiging contact. Kung magka-problema ka man doon sa mga trabaho na yun, umalis ka man doon, meron kang pwedeng tawagan na contact na, or meron taong magsasabi sa iyo dito na, oy bro, oy pre, dito merong opening sa amin, or may kilala akong kaibigan natin na sa company nila naghahanap ng ganitong trabaho or ganitong tao. Mas madali yung resources sa paghahanap ng trabaho para sa iyo in the future. So syempre kapag may advantage, may disadvantage. So number 1 nga dito sa cons natin ng pagkakaroon ng isa o higit pa na trabaho dito sa Canada is yung ating health. So alam naman natin dito sa Canada na dito trabaho.
So pagka meron ka ng multiple jobs dito, automatic na yon, masasacrifice natin yung health natin. Siyempre, ganito na lang yan, tignan nyo. Kung meron kayong full-time job, magtatrabaho ka ng 8 hours in a day, pagpalagay mo na 8 o'clock to 3 p.m. na lang. Tapos, magta-travel ka pa dun sa pangalawang trabaho mo ng siguro 1 hour. So, 4 to 8 o 4 to 9, mga maximum siguro 5 to 6 hours ang trabaho mo sa pangalawang trabaho mo na yon. Tapos kung gugustuhin mo pa or meron ka pang pangatlo, so midnight ka na matatapos, anong oras ka na makakauwi sa bahay nyo? 1 o'clock ng umaga, 2 o'clock ng umaga. Ilang oras na lang yung pahinga mo para pumasok ka ulit the next day. Siyempre tapos wala ka nang oras sa sarili mo. Wala ka na rin time para mag-prepare ng matinong pagkain or yung maayos na pagkain o yung healthy na pagkain. Mauuwi ka, kakakain mo ng fast food, yung mga ready to serve na pagkain, yung nabibili natin sa mga convenience store, which is, syempre, alam naman natin na unhealthy yun. At wala tayong makukuhang mga benefits or health benefits sa mga pagkain na yun. So, syempre, yun nga, kapag panay-panay ang kain natin ng unhealthy foods, tapos hindi pa natin nabibigyan ng sapat na pahinga yung katawan natin, alam naman natin kung saan mapupunta yun. Hindi naman syempre sasapat yung dahilan natin na, hindi, nagbabitamins naman ako, hindi, meron naman akong iniinom na supplement. Alam mo yun, syempre mga, ano pa na gamot yan eh. Baga, hindi yan yung makakatulong or hindi sapat yan para makatulong sa katawan natin para labanan yung pagod, yung puyat. Alam nyo yun, ang ending pa rin yan, hospital pa rin ang bagsak natin. Wag naman sana syempre magkakasakit tayo. Hindi naman na tayo pabata dito sa Canada. Halos marami sa atin, karamihan sa atin nag-migrate dito nasa 30s or 40s na. So alam naman natin pagka ganun na yung mga edad is humihina na rin yung mga immune system natin. So number 2, family relationship. Hindi ko alam kung saan ko ilulugar o i-stand yung sarili ko sa disadvantage na to. Pero kasi sa mga naobserbahan ko sa dito sa Canada, halos lahat ng istorya na naririnig ko is halos nasasakripisyo yung relasyon ng pamilya sa pagkakaroon ng isa o higit pa na trabaho. Nawawala ng oras si lalaki kasi nga, or si babae o vice versa na lang. Kasi syempre dito kasi ang setting dito is kapag meron kang dalawa o higit pang anak, medyo mahirap eh. Kailangan may magbantay sa kanila, especially kapag alagain pa sila. Pag nilagay mo sila o pinasok mo sila sa mga daycare, syempre additional expense yun para sa family. So ang ginagawa ng magpartner dito is yung babae o si lalaki magtatrabaho sa umaga, pag uwi naman ng hapon, palit naman yung lalaki o si babae naman yung papasok. Hanggang gabi na yon, dire-diretso, ganun lang ang routine araw-araw. Tapos pag Sabado, Linggo, imbis na rest day nila, pinapasok pa nila sa part-time. So parang nasa na yung oras na para sana dun sa mga anak mo or dun sa inyo mag-asawa, wala na. Kumbaga na isakripisyo na dahil lang sa trabaho, dahil lang sa pagkakaroon ng part-time job. So yun yung halos pangkaraniwan na istorya na naririnig ko dito simula nung dumating ako. Kahit hanggang ngayon meron pa rin mga ganun. May mga magagaling talaga na family na kaya nilang balansehin or nagkakaintindihan sila na kailangan gawin natin to kasi kailangan natin or kasi kailangan natin mag-survive. So yun, nagagawan nila ng paraan yun, naiintindihan nila yung bawat isa. Pero paano dun sa iba na medyo weak pagdating sa ganun, yung medyo family oriented ang dating ng pamilya nila. So number 3, mentally stress. Ito yung sinasabi ng isip mo, kaya mo pa, pero yung katawan mo, ayaw na, bumibigay na. Kasi ba naman, sa isang araw, 3 trabaho mo. Meron kang full time sa umaga hanggang hapon, meron kang 2 trabaho sa gabi. Alam mo yun yung routine mo, paikot-ikot na lang. Halos hindi mo na maipahinga yung isip mo. Tapos, kung meron pang nagkakaroon ng issue sa trabaho, iisipin mo pa yun hanggang pag-uwi. Parang, papasok ka the next day, lutang na yung isip mo. Parang,
pag tinatanong or kinakausap ka ng katrabaho mo, parang ang layo-layo na ng mga sagot mo kasi nga drain na yung pag-iisip mo. Wala ka ng lakas, mentally and physically. Number 4 is job performance. So, aminin man natin, meron tayong 3 trabaho sa isang araw or kahit 2 na lang. Siyempre, yung performance level natin or yung productivity level natin, bababa at bababa yan dun sa pangalawang trabaho natin. Siyempre, naubos na yung or na-drain ka na dun sa full-time job mo. Tapos papasok ka pa uli. So, kahit ban sabihin natin na yung pangalawang trabaho natin is hindi ganun kabigat, kagaya ng full-time job, darating yung point na mag-iiba yung or babagal or maapektuhan yung job performance natin dun sa part-time job natin, which is baka maka-apekto din sa total performance natin pagdating sa trabaho. So ayun nga, at narinig nyo yung point of view ko para sa pagkakaroon ng isa o higit pa na trabaho dito sa Canada, kung ano yung pros and cons para sa akin. Ang masasabi ko na lang is yung syempre kung hindi tayo ready or hindi ready yung sarili natin o ayaw natin makita yung sarili natin sa nagtatrabaho na higit ng 2 or extra job, which is wala namang masama. Gaya nga na sinabi ko kanina is saludo ko, mataas ang respeto ko sa mga kababayan natin na may part-time job kasi nga alam mo yun, ginagawa nila yon sa kanilang mga kadahilanan para sa pamilya or kung ano man yon, andun yung respeto natin. Yun nga lang kasi itong gusto kong sabihin is dito kasi sa Canada ang naobserbahan ko, kapag gumanda ang sahod natin, nababago niya yung lifestyle natin. Parang nagiging maluho tayo dito. Yung luho na halos umutang ka na dito kaliwat kanan, gastos dito, gastos doon. Hanggang sa nakikita mo na lang or nakita mo na yung sarili mo na parang lubog ka na. Tapos yung sahod mo doon sa nag-iisang full-time job mo, hindi na niya masustain yung mga bills mo. Ang ending, kailangan mo maghanap ng backup or yun nga, part-time job, side hustle. Yun yung nangyayari. Kaya ang ending nga, yun, lubog ka sa utang. So matuto lang sana tayo na mamuhay kung ano lang kaya natin. Tapos yun nga, try natin i-upgrade yung sarili natin o yung skills natin. Marami dito kasi sa Canada nag-o-offer yung government ng Canada ng mga grant or mga student loan, especially sa mga PR. Yan, o-offer ang Canada ng ganyan, yung mag-aaral ka. Yung grant kasi libre yon. Basta kailangan tapusin mo kung ano yung program o yung course na kinuha mo, wala kang babayaran. Kapag kasi may diploma ka dito, kahit certificate, malaking bagay yon para tumaas yung sahod mo. Hindi mo na kinakailangan na makita yung sarili mo na sumasahod lang ng minimum $15 per hour. Pagka may mga certificates ka, na-prove mo sa kanila na kaya mo makipagsabayan, pwede ka mag-demand ng higit pa sa minimum rate. So, kapag nandun ka na sa point na yon, syempre, pagka nagkataon, swinerte ka na nakahanap ka ng trabaho na ang sahod na ibibigay sa iyo is para ka na rin merong part-time job, i-grab mo. At least, isa lang yung trabaho mo. May oras ka para sa sarili mo, may oras ka para sa family mo. Hindi ka papagod, hindi pa na-sacrifice yung health mo. Nga mga guys, siguro hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagsuporta ng ating mumunting channel. Huwag niyo pong kalimutan lagi na mag-like at mag-subscribe para naman ma-reach na natin yung ating 1,000 subscriber. So, maraming uling salamat sa pagsuporta nyo. At see you to the next one. See you to our next vlog. At medyo magagabi na. Medyo 5 o'clock or 5:30 na ng hapon dito. Kailangan na nating magluto ng hapunan. Paalam. God bless everyone.